Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang, siyempre, malapit sa sikmura ni Juan de la Cruz, ang bigas. Dahil nagtaas na po ng presyo, actually, yung iba ay nanganganib pong magtaas pa ng presyo ng kanilang bigas. Nasa bilang linya po natin ang National Spokesman po ng Grains Retailer Confederation of the Philippines o GRECON sa katawan po ni Ginong Orly Manuntag. Magandang umaga po, Sir Orly. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Bañez, Sir Morning, Orly. Sir Orly. Yes, po. Maganda umaga po sa inyo. Sa inyo po lahat po ng tagapanood at tagapakinig po. Opo, salamat din po Sir Orly sa inyo pong pagpapaunlak sa amin dito sa Impilan. Sir, ang bigas po ay actually magkano ang tinaas? May 2 piso, may 3, may 5 piso May pa nga. 5 piso, mahigit pa. Oo, so Depende sa klase. yes, opo. So ito bang ganitong senaryo sa mga palengke ay aasahan pa ba natin na magpapatuloy although anihan na 'di ba? Sir Orly, sa mga susunod na araw posible pa bang tumaas ang presyo ng bigas? Siyempre, depende ito doon sa pagtaas din po ng ating fuel. Kung tataas po ang fuel at tuloy-tuloy, ito po yung magiging cost ng pagtaas din po ng presyo natin sa logistics. Actually, tama po kayo, nabanggit nyo, anihan natin ngayon. So, good thing po yan na wala tayong problema po sa ating pong supply. Ang problema po natin ay yung logistic cost, transport, syempre po yung mga drivers natin, kasama rin sa babayaran po, pahinante, toll gate. Kaya po, sa totoo lang, dagdag po yan talaga na presyo doon po sa bigas na ibebenta po natin sa bawat palengke po. Sir Orly, kung halimbawa mang hindi mapigilan, may nakikita ka bang halaga na pwede nating pagbatayan para hindi naman kami magugulat o hindi naman magugulat ang sambayanan kung sakasakaling biglang magpatupad ng ganyang klase ng pagtataas sa presyo, Sir Orly? Balikan natin maya-maya si andyan na. Sir Orly, Alright. go ahead po. Yes, ito na po, nawala kanina, pasensya na po. Alright. Yung tanong ko po, Sir Orly, Yes po. kung halimbawa pong expect na natin na magkakaroon nga ng panibagong pagtataas sa presyo, depende sa galaw sa merkado ng oil products, may nakikita ka bang, kumbagay, basehan kung magkano pa ang ipapatupad na pagtataas sa mga susunod na araw? Sa ngayon po, nakikita po namin yung 2 piso po sa bawat kilo. Yung possible po na taas. Pero kung mas higit pa po dyan, nakikita namin siguro hindi naman siya tama sa panahon na ngayon. Kasi kung baka magkaroon ng speculation yan, kawawa naman yung mga kababayan natin. Sa ngayon po, sa pag-compute po namin, nasa 2 piso po yung nakikita po namin na tamang itataas po na presyo po ngayon. Kahit po magkaroon ng panibagong pagtataas sa produktong petrolyo, Sir Orly, ganun lang ang nakikita niyong pagtataas? Depende po siyempre po sa laki po ng presyo na itataas. Kailangan po namin ma-conflict yan. Siyempre po kagaya ngayon, kung taga Maynila ka po na retailer, pipick up ka sa Bulacan, papunta po doon sa 55 kilometers, balikan po 110 kilometers. So magkano po idadagdag po, plus po siyempre yung toll gate natin, di po ba? Yung drivers natin, yung pahinante, yung depreciation po ng sasakyan, isa yan sa mga kinoconsider po natin. So depende po yan, sir. Kung tataas po talagang patuloy na tataas po ang fuel po natin, tataas din po siyempre yung presyo po sa logistics po natin. Di ba pwede tayong patupad ng price ceiling hanggang ganitong limit lang, Sir Orly? Ito po yung nakita po namin nakarinig po namin o napanood ko po kay Secretary po ng DA na nag-aaralan po nila yung price cap. So siguro po yun po yung pinakamaganda po ngayon na mabilis sa mapagdesisyonan, makapag-usap po ang DA, ang mga retailers, ang mga importers na makagawa po ng isang strategy na mas maganda. Kami po, nakikita ko po, yung bakit pa tayo pupunta po na halimbawa ng Bulacan, kung may mga importers naman po tayo dito sa Maynila, ito ang tulungan natin, nabigyan natin ng dagdag na alokasyon, para na sa ganon, mabawasan po yung pagpunta nila at pagbiyahe po nila. So yung transport cost, malilesen po natin, di po ba? Isa yan sa pwede na pong gawin po ng Department of Agriculture na sa bagay po, meron po kami meeting sa March 23
Isa ho ito sa ihahain po namin sa kanila na mapag-usapan po at mapagkasunduan ng mabilisan po para makatulong po tayo ba sa kasamahan po natin. Lalo na po sa mga kababayan po natin. Opo, Sir Orly, sa tingin ho ba ninyo, sa tansya nyo, sapat ba yung supply natin ng imported rice? Sa ngayon po, yung sa supply po ng imported rice, tuloy-tuloy naman po na meron pong dumarating. Okay. Sa katunayan nga po, yung pong January, meron pong naibigay na 450,000 metric tons. Ngayon pong February, ganun din po. Ngayon naman pong March, April. At ito nga po sa March 23, pag-uusapan naman po yung para po sa Mayo po at onwards na importation natin dahil malapit na po yung, after po kasi ngayon nag-harvest po tayo. Peak harvest po ngayon, itong March at April. So ito po yung sinasabi po natin na tulungan naman natin mga local nating farmers. At after po nito, papasok naman po tayo sa May, early lean months hanggang June, July. Ito naman po yung peak season po ng lean month season sa susunod po na quarter. So yun po yung mapag-uusapan po sa March 23 natin. Po. Tama rin po ba sa pag-uusapan niya, Sir Orly, yung posibleng pagpapanagot or ika nga'y paghadlang sa mga nananamantala, yung mga hoarding at saka yung mga sinasabi nilang trader na nang aabuso, Sir Orly? Tama po yun, tama po yun. Kailangan po syempre mapag-usapan po yun na hindi naman po maging pasakit po sa mga kababayan po nating dagdag po na presyo. Kung aabot yun ng sobrang taas, kawawa naman po talaga mamimili po natin. At mapapag-usapan din po ba dyan yung talagang tunay na problema ng mga magsasaka na dumarating sa puntong ang natitira na lang sa kanila yung inutang nila at yung pang-araw-araw nilang gamit na bigas? Tama naman po. Pero sa ngayon po, baliktad po yung nangyayari. Sobrang saya po ng ating mga Mataas ang magsasaka palay para po ngayon. sa kaalaman. Napakataas po ng palay. 33, 34 po ang palay. Ang sariwa po, 26 to 27 pesos per kilo. Yun po yung katotohanan ngayon. Napakaganda po ng kita ng ating mga magsasaka po sa panahon ngayon. Alright. Nga lang, mga ano, Taas din ang presyo ng bigas diba? sa Mga merkado. retailer, di ba? Nagtaas din. Yun po yung, mga yun consumer po yung naman ang mga isa, problema. yun naman po yung isa natin doon na kabaligtaran po, on the other side of it, na kapag mataas po yung presyo ng palay, syempre po, tataas po yung presyo ng bigas. Kaya nga po, ang tanong natin dyan, dapat na pag-usapan, magkano po ba yung tama at sapat, nakita na magsasaka, para masabi po natin, hindi po sila lugi, kumikita po sila, at sila yung masaya at magtatanim muli sa sunod po na. Dapat may certain Po ba? threshold na, kumbaga, kung saan magmi-meet na presyo dyan eh. Yung ibang Tama babangga yung presyo na, May middleman eh. yun pa nga Di ang ba? problema, di ba? May Tayo middle. nagkakatalo eh. Hindi pa ba nawawala yung middleman? Hindi pa ba nawawala yan, Sir Orly? Di ba pwedeng wala sila, Sir Orly? Hindi ho maiwasan kasi ho sa mga bawat bukid po sila po nandyan. Mga makasaka po kasi natin nag-harvest po isang hektarya, mga 100 kabans lang po yan. Yung katabi naman is ganito. So sila yung kadalasan po ng mga nagko-consolidate po dyan. At hindi nawawala po talaga doon, lalo na po sa kanayunan na hindi po naman abot talaga ng National Food Authority para mapili yung kanilang palay. So, dapat lang po talaga, tama po kayo, merong threshold sa bawat supply and value chain na maiwasan po talaga natin yung anumang pagkasamantala po sa presyo. Oo nga, lalo nga ngayon, Sir Orly, na hanggat hindi natitigil itong gera, ano na lang gagawin natin, di ba? Hintayin na lang natin na tumaas ng tumaas hanggang sa wala na tayong magawa. Di ba? Kailan pa titigil yan? Yung gera na yan. So, dapat kumbaga, solusyonan na ora mismo. 'Di ba? Ng Tama gobyerno. po kayo. Para programa. Kaya Ora mismo. ito rin naman po yung sinasabi rin po namin sa DA. Okay naman po ang ano ng DA dahil meron patawag po na meeting sa March 23, mapag-usapan po lahat ng concern, lalo na nga po itong sa pagtutok po ng giyera sa Middle East. So meron po tayong dapat talaga na maaksyonan, madesisyonan po na maaga. Number 1 po, yung supply natin, kamustahin natin, di ba? Yung harvest season natin, kamustahin din natin. At Opo. syempre po yung presyo po sa merkado na talagang dapat reasonable para Dapat makabili po bantayan. yung mga kababayan po natin. Opo. Pwede bang mag-suggest, Sir Orly, na Ay, opo, sir. ipanukala niyo po sa inyong pagpupulok yung mga mapapatunayang nagsasamantala, ibala sa kanyon papuntang Middle East. Para mabawasan Sabihin yung po mga natin abusado. dapat po, sir. Dapat po sir, sa Congress po yun para mayroong batas.
Napagahan ko lang po, Sir Oli, mga kabalitaan, ha? Medyo mabigat kasi lahat So, tumaas eh. Lahat nagmamahal. Walang bumababa eh. Ito Tama yung po, ayaw tama natin na Itong nagmamahalan. pagmamahal ang pinakaayaw ng mga tao eh. Sir Orly, baka meron ho kayong mga karagdagang pang panawagan sa atin pong mga kababayan na ewan ko na lang kung ano pang Anong sinturon. higpit pa ang gagawin. Ay, baka iba wala Sige po, ng salawal. Siyempre po, una-una sa mga kababayan po natin, talaga pong konting tiis pa po sa nangyayari po ngayon. At kami naman po sa hanay po ng Grecon, minamabuti po namin yung social responsibility po namin na maibenta po yung bigas talaga na sa reasonable presyo at tama lang po talaga para po makatulong din po kami. At sa mga kasama po namin sa rice industry, ito po yung panahon na makapagtulong-tulong po tayo, maiwasan po natin yung hindi maganda, lalo na po sa presyo po ng ating pong pangunahing produkto po, ang bigas. Siyempre po, andyan po ang DA. Sa March 23 po, inaasahan po namin na magkakaroon ng magandang resulta ang meeting po namin sa rice stakeholders po. Maraming salamat po. Opo. Thank you, sir. Good morning. Salamat po, Sir Orly. Magandang umaga rin po. Ingat po Good luck kayo. sa Good ating luck lahat. po. Good luck Thank sa you, ating lahat. thank you po, thank you po. Ingat po. Maraming- At patnubayan nawa tayo ng poong may kapal.